Ma'am, I can handle this. We can handle this without... think so. Kasi sinabihan mo siya, Ma'am, hindi mo na ma'am, would you please remove? Sana ba yung complainant natin? Okay, Mr. Vicente, narinig mo naman ang sinasabi nila. To make it short, parang, at ako rin mismo na nakita ko yung report nila, parang pinapalitaw, lumilitaw na hindi ka consistent doon sa sinasabi mong laman ng pera sa bag mo. But mamaya na yan, that's debatable. For the meantime, it's very clear to me yung lapses. Kasi dapat, para sa akin, dalawang tao ang nagmamando doon sa x-ray. Isa yung nagtitingin mismo sa x-ray para sa mga images kung anong laman ng mga bag. At isa yung kapag na-plug down ng x-ray technician na, oh yan, may laman, pabuksan mo. Bubuksan right there and then. Hindi na papuntahin pa sa malayo para doon bubuksan yung gamit niya and another person would do that for him. So in that way, kasi siya, sinabi sa kanya, buksan mo doon kasi meron kaduda-dudang laman sa karton na ito. Paano yung ibang gamit niya? So wala na siyang time na kunin pa yon. So I was thinking, sana kung meron kayong extra person, doon na mismo pabubuksan sa kanya. Hayaan mo na muna humaba ang pila. Ganun naman nangyayari sa airport eh. That happens. In fact, that happened to me many times sa iba-ibang mga airport. Ay, walang pakialam yung mga taga-exit na humaba ang pila dahil bubuksan yung bag ko kasi akala nila meron akong yung charger ng cellphone kaya pina-stop ako. Yeah. Thank you, Mr. Chair. Based on our based dun sa current assessment po namin sa security plan, at na-audit na po to at na-approve naman po ng OTS po to. However, due to this incident, it's something that we could review kung pwede namin mas speed up po para mga ganitong incident na po ulit po mangyari. Kung pwede namin ilapit lang po or within maybe 2 steps lang po ng facility, yun po ang mga steps na pwede namin po i-review kung mas okay po para hindi na po to mangyari. Along with other reminders na po na kahit naman po kailangan buksan sa mas malayo po, pwede namin maglagay pong extra reminders na pwede naman po hintayin mo na lahat ng mga gamit before pumunta doon sa lugar para buksan po. We'll also make sure that our staff will not rush people na hindi nila feeling na kailangan agad-agad po. Pwede ko nila Or maybe you need to put 2 personnel. Yes po. Huwag isa lang. Para yung nasa x-ray, yung technician magsasabing, oy, meron dyan, kaduda-duda, pabuksan mo, sasabihin sa kasama niya. Tapos yung kasama niya sabihin, buksan mo ito, or dili kaya, buksan natin doon sa isang lugar na para hindi magkaroon ng traffic, walang sinasabi mo. Pero, nasan ba yung ibang gamit? Dalhin mo na muna. Yes. Sir o ma'am. Ganun dapat. Doon kayo nagkulang. Tama po, sir. That's something that we could review on. There's always room for improvement po, especially sa mga ganitong situations na nangyayari pala po to na minsan na may mga tao na nakalimutan pala mga bagahe nila, and there could be more steps that we could take in order to remind people na mga gamit nyo po, lagi nyo po tignan para hindi nyo po makalimutan, para to ensure that this doesn't happen, especially with the CCTV din po. Kaya meron na pong improvement sa mga CCTV cameras namin para clear na po kung ano po nangyari. So, galing mismo sa iyo, there's room for improvement. Yes po. Sa inyong sistema. So, in a way, ina-admit mo na meron kayong pagkukulang. Currently po kasi, sir... Yes or no lang, sir? Kasi inamin mo, there's room for improvement for us. Meaning, na inamin mo, meron kayong pagkukulang one way or the other. Right? Yes or no lang? Yes po. So, kung meron kayong pagkukulang, then meron kayong pananagutan dito sa pagkawala ng kanyang gamit. Pero, I'm not saying na kailangan bayaran nyo kung whatever, kung anong sinabi niya, 150,000 o 50,000. Hindi yon. The fact na nawalan siya, kung ano yung nawala sa kanyang gamit, man lang, kakalculate nyo, pag-usapan nyo, yun dapat ay papalitan. And actually, Mr. Chair, because our investigation is still continuing, the PPA and along with Northport, we're more than willing to reconstitute whatever is lost by the complainant. However, it can't just be, kasi sinabi niya po 150, yun pong bibigay po namin. There needs to be certain proof po on ano po talagang cost po yun. Kasi based on our investigation po, laging nang-jump, minsan 1,500, dun sa Blatter report po, bigay niya sa amin 150, tapos dun sa, when kinausap po kayo, 140. So, dun po kami na parang ano pa po talagang cost po yun. So, while we're continuing to investigate, asan nga po napunta ang bag, gusto din namin po malaman ano pa pong laman. Kasi
sa initial discussion po, wala pong discussion about the jewelry. Biglang when kausap na po kayo, biglang may jewelry na po. Kaya dun po kami nang tataka kung ano po pong willing po. So we are still awaiting for his the pieces of evidence na ito po talagang proof na itong laman Okay. po. Kasi I agree with you, sir. In fact, when he went to my radio program, I told him na magpakita ka ng ebidensya na talaga meron ka 150,000 at that time at meron kang red sing-sing o anumang alahas na yun ang laman talaga ng bag mo. Sabi niya, yes. Ganun naman ko eh. Ganun naman ako. Gusto kong maging patas both sides. Now, ngayon, babalikan natin si Mr. Vicente. Mr. Vicente, magkano ba talaga ang laman ng iyong bag? Kasi base doon sa nakita naming report, ng unang pa-blatter mo is 1,500 and then naging 5,000, naging 140, tumaas ng tumaas. Good Ano ba afternoon. talagang Good afternoon, Sir Rapi. Po. Yung laman talaga doon, Sir Rapi, yung 140 cash, tapos dalawang cellphone. yes, hindi lang po sir. Sa unang blatter kasi 1,500. Do we have a copy of that blatter? 150 po doon sa blatter ng Port Police. Sa blatter. Ano itong 1,500 pesos in cash? Kay security officer. Okay. So, paiba-iba, sir. Yung mga statement mo, merong 1,500 pesos, merong 150,000, merong 20,000 to 30,000, at Yun. sa amin, 149,000. So, parang hindi po nagtatali. Yun yata yung boss, Sir, yung sa kapatid ko yung kinakausap nila kasi nandun po. Nakasakay po ako sa barko, Sir Rapi. Pinasakay nila po ako. Tapos wala akong cellphone, wala akong contact. Yun yung sabi ng mga kapatid. So, hindi mo alam kung magkano talaga eksakto laman. Pero yung laman talaga doon, Sir Rapi, 140 talaga. Pero bakit nung intervene po kayo, sir, nagiging patas lang ako rito. Hindi porket kayo po yung nagsumbong sa akin, agad-agad paniniwala ako kay 100%. I'm not like that. I never operated like that ever since naging broadcaster ako. Gusto ko lang maging patas. Kasi sinabi niyo pa lang, ngayon ko lang kasi nakuha tong report na to eh. May pinagsabihan kayo nung kayo po ay nandoon pa lang sa pier at inimbestigahan na 1,500 pesos cash ang laman ng inyong belt bag. Tama? Sinabi mo yan kay Vicente Montalvo, kay Montalvo. Tama? Andiyan ba si Montalvo? Montalvo is here? Ito nakalagay po sa report, Security Yes, Department sir. Incident Report. He's virtually present. Okay, Mr. Avan Montalvo. Montalvo, Herstal Security Agency. Pasensya ka na Mr. Vicente kasi ngayon ko lang po natanggap to eh. So I need to hear both sides. Ano po? I want to be fair here sa investigation na ginagawa natin. Okay, Mr. Montalvo. Nasaan? Sir, Ayan na, Mr. Montalvo. Mr. Montalvo. So, magandang... na-interview niyo po si Mr. Vicente. Opo, sir, during opo. that incident. Opo. Okay, ano po sinabi niya sa inyo na nung nawalan po siya ng belt bag? Magkano po yung mga describe niya sa mga laman ng bag? Tinanong ko sa sir kung magkano ba talaga yung laman ng pera mo. Eh, sabi niya sa akin, sir, 1.5 po. Dalawang bisis ko po tinanong sa kung magkano po talaga yung laman ng pera. Inulit niya po, 1.5 lang po yung sabi niya sa akin, sir. Okay. At yun po yung nilagay niyo sa incident report Yun po. o aka also known as blatter. At ano pa po, bukod sa 1,500 cash na sinabi niya sa inyo, ano po pong laman daw ng bag niya? Yung cellphone na Oppo at saka Reno po. Tapos may laman na 19,000 yung GCash daw po niya. Okay. Right. Now, sino naman itong Roderick Virtudazo? PPA, meron ba kayong Roderick Virtudazo? Tugo. Sa Tugo. Si Tugo po. Tugo person. Tugo personnel po yun. Okay. Kasi, Mr. Vicente, sir, nung tanungin naman po kayo ni Mr. Virtudazo, nung sa Togo, nung umakyat na kayo sa barko kasi sinamahan nata kayo para hanapin yung supposed to be na yung tao na maring nakakuha ng bag nyo. Sinabi nyo kay Mr. Roderick Virtudazo na 20 to 30,000 naman ang laman. From 1.5, naging 20 to 30,000. So, medyo nagkaiba po. Ano bang tama doon, sir? Ano po ang explanation doon, Mr. Vicente? Yung sa bukod kasi yung
yung tag 1,000 sir, dun sa isang wallet po na pambabae. Yun yung 105,000. I'm sorry, sir. Paano po? Yung 105,000 po, yung dun po sa 105,000, 1,500 o 100,500? 105 po. 100,500? 5,000. Ay, 105, Hindi kita mag-get. 1,500 o 105,000? 105,000 po. Wow. Teka muna, lumalaki na lumalaki. May 1,005 tapos 20 to 30,000 tapos sa amin 100, kano sa 100, 140. 105 po, 1,000 po. 105,000 naman. Yung laman po ng ano, yung sa pinaka wallet lang po na pangbabae po. Teka muna, sir. When you went to my radio program, you didn't mention anything about 105,000. Ang minention mo lang all in all, sabi mo, was 140,000. Ngayon, meron 105,000. Yung Bakit Yun- parang pinapatulfo mong sarili mo rito? yun po sir, yung 105 po nakabukod po sa isang wallet na pangbabae. Tapos yung iba po doon po sa isang wallet ko po. But sir, hindi mo minention sa amin yan nung pumunta ka sa radio program ko. Bakit ngayon dito sa hearing? Saka may mention na meron palang 105,000. You're not being honest or truthful, or you're not being thorough with your statement when you came to my radio station. Ba't ganun, sir? Ba't parang paiba-iba kayo, sir? Bali po lahat sir yung Sir, 140, sir. sir, sorry, sir, ah. Nung pumunta ka sa amin, tinanong ka na namin, in-screen ka na ng mga staff ko kung magkano ba talaga total laman. Sabi mo 140, tinanong kita eh. Yun, For the second time, sabi ko magkano ba talaga total laman ng iyong belt bag? Sabi mo 140. Ngayon, meron pang 140, meron pang 105,000. Ano ba talaga? yun lang po 140 sir. Lahat po lang to sir. Ano po? Lahat na po yun 140,000 po. Teka muna. 140 lahat-lahat. Lahat na po. Ano yung 105,000? Iba pa yon. Di sa pagkabukod lang yun pero lahat na po yun yung laman sir. 140 po. Yung cash na po lahat. Okay, so merong 105 plus meron na kahiwalay na 140 na Hindi po. ibang cash pa. Opo. So bilang na bilang mo na, yun ay 140 lahat. Parang 140 po lahat po sir. Eh, ano po itong 1.5 na sinabi niyo po kay Mr. Yun po Montalvo? yung nabukod po sa ano po sa isang wallet po na pangbabae po. At ano naman po itong 20,000 sinabi niyo po sa kay Mr. Vertudazo? Yun po yung sa cellphone po. Cash, sir, ang sinasabi niyo rito eh. Yung sa GCash po, sir. Hindi, sa GCash sabi niyo po 19,000. Maging sa amin you said 19,000. Yung Kaso dito sa sinabi mo kay Mr. Vertudazo, 20 to 30,000 cash. Tapos sa amin sinabi mo 19,000 GCash. yun po sir, 19. O paano po naging 20 to Yung 30,000? cellphone po sir, yung 20 po tapos 16 na isang cellphone. Bali dalawang cellphone sir. I don't know, sir. I really want to help you, pero helping means, for me, my definition of helping, dapat the person I'm trying to help is being truthful and honest. That is my definition of helping people in my show ever since from the get-go. Pero if you're not being honest, if not, I mean, nakakalito po yung mga sinasabi niyo, how can I help you? Paano ako ganahan tulungan ka kung ganito? Although nakita ko may lapses talaga sila, meron talaga silang responsibility doon sa kanilang lapses na dapat nilang pagbayaran. On the other hand, ayoko naman na pagkakitaan mo itong Senate. Sorry sir kasi nangyari ito maraming beses sa programa ko na pinagkakitaan yung programa ko at pinagkakitaan especially dito sa Senate. Kaya nga there's such thing palagi na napatulpo niya sarili niya. Although my staff do a thorough investigation, lahat ng staff ko, batikan niya na sanay, they do investigate and then after that, pinapapirma ka pa nga doon sa papel base doon sa iyong sinasabi. Tapos ngayon, nagbabago na naman yung statement mo. Please don't do that to us. Or baka nalilito ka lang. Kung nalilito ka lang, then what I will do now to shorten this discussion sa parte ng reklamo mo, investigate, sir, and then para siguro maging fair, Mr. Vicente, kung ano yung una mong sinabi na report para sa akin, yun siguro ang mas makatotohanan. Kasi yung unang-una mo nabanggit, yun siguro ang pagbabasehan natin. Huwag yung pangalawa, pangatlo, pangapat. Kasi palaki ng palaki.
Kasi yung sa una mo nabanggit kay Mr. Montalvo was only 1,500. Ngayon ko lang nahawak to eh. So siguro yun ang pagbasehan natin. Huwag na itong 20, tapos pagdating sa amin 140, palaki ng palaki. Ayoko naman na itong kabila masisingilin natin, magbabayad sila ng hindi naman dapat dahil hindi naman truthful yung complaint. You understand me, sir? I'm sorry, sir. I'm just being fair. Lahat kayo naman complaint pupunta sa show ko, in-entertain ko regardless who you are. Di ba? Pero what I want is to protect the integrity of my show and the integrity of the Senate. I want to be fair. Okay, sir? So, is it fair enough for me to tell you now na kung ano lang yung una mong nasabi sa pagpa-blatter mo, yun po yung susundin natin na nawala sa iyo. As opposed to kung ano yung mga iba-ibang palundag-lundag ng mga amount. Would you agree, Mr. Vicente, sir? Kasi sir, usually kung ano yung unang lalabas sa bibig mo, yun yung totoo eh. Tapos yung pangalawa, maaaring pinag-isipan mo na, or baka nalito ka, pero I don't know, I don't think so. Pangatlo, iba na naman. Pang-apat, iba na naman. So, is that fair enough, PPA? Na kung ano yung una nasabi niya sa blatter, nung interview siya ni Mr. Montalvo, kasi sabi ni Mr. Montalvo, twice daw siya tinanong, how much? Twice. Sinabi niya, 1,500. So, for me, para maging fair, kung ano yung unang sinabi niya doon sa investigator. That's something that, Sir, Mr. Chair, we can look into because meron din po kaming tinitignan na chine-check pa po kasi when nalaman po na nawawala pong belt bag, ini-scan po ulit yung box na dala niya at bag. Pero wala din conclusive po na baka na inadvertently nalagay yung belt bag dun sa box at dun sa backpack niya. So when tinanong po siya ng security, ay baka nalagay mo lang dun sa box or belt bag, pwede tignan natin, baka nandun lang. Hindi, pero dyan sa camera, meron talaga siyang belt bag eh. Opo, meron po siya pero so sir kasi po after na-check po ang box niya, tinanggal pong prohibited items, sinil niya po ulit. Then doon niya po nalaman na wala pong belt bag. So na-rescan po ulit yung dalawang box niya ulit. Tapos after na-scan ang box niya ulit, sabi ng security personnel namin, pwede ba natin buksan ulit ang box mo? Baka di natin napansin, nalagay pala natin sa box. Okay. Tapos sabi ni sir, ayaw niya po buksan ulit. Kaya doon po kami gusto i-check po yung secondary scan ng box. Baka nandun po ang belt bag po doon sa box na yon. Yun din po isang theory po din namin. Okay. But again, hindi po conclusive po kaya ongoing pa rin investigation Alright, po. sir, Mr. Vicente, nung pinabubuksan daw sa iyo yung bag, yung karton na baka na isama mo yung belt bag mo doon sa karton, ayaw mo na pabuksan. Anong reason po, sir? Sabi ko kasi Sir Rapi, yung bag ko natipan ko na, sabi niya, kunin mo yung bag mo kasi i-scan natin ulit. Yun po Sir Rapi, yung in-scan nila ulit. Ayun po, wala naman silang nakita doon. Sabi ko, Anis ka nila ulit. opo. Okay. And sir, that's why we're checking the scan as well. But kaya nga po, ang problema po sa scan, hindi talaga makikita ang pera or hindi talaga makikita po yung mga gamit na po yun kasi baka may napatong po and everything. So, yun ang sabi ng security namin. I-double check natin. Pero sir, wait a minute. Nandito yung X-ray machine provider si Eric Mendoza of Competitive Card Solutions Philippines Incorporated. Magandang hapon po sa inyo, Mr. Mendoza, sir. Your Honor, magandang hapon po. Okay, kayo po isang expert X-ray technician. So, yung pera ho ba sa X-ray machine na dumadaan sa airport at sa airport natin at sa pier, madi-distinguish ba between money or anything else? Malalaman ba kung may pera laman yung isang bag? Magandang question po yan, Your Honor. Possible po yan ma-distinguish by shape tsaka by color po. Depende po Okay. yan sa position kung paano po siya nailagay. Tapos depende po sa disenyo nung X-ray baggage scanner
Kung Mhm. malakas po yung penetrating power po nung X-ray baggage scanner, possible po makita lahat ng laman ng baggage. Okay. Kung halimbawa, sir, maglagay, kunyari ako, meron akong belt bag, maglalagay ako ng mga baraha, and then isang belt bag, maglalagay ako ng pera. Madidistinguish yun ba na ito, baraha to, hindi to pera, ito pera. Opo, Dahil sa magkaiba po. kulay, sabi mo, because of the color. Yung ano po kasi, yung X-ray baggage scanner po kasi, ang talagang makaka-distinguish niyan, yung nagmo-monitor. Yung baraha po, iba po kasi yung hugis niyan sa pera. So, kung Hmm. titignan niyo po nung maigi yung images nung doon sa sa X-ray baggage scanner, malalaman niyo po kung pera yon o baraha. Pero depende po Okay. rin yun sa penetrating power nung X-ray baggage scanner tsaka sa dami po nung laman nung bagahe. Possible po kasi na yung baraha magkulay green or kulay orange. Ganon din po dun sa sa pera. Ngayon po, pag nagkapatong-patong po lahat 'yan at tulad po niya no, medyo malabo po yung images na prina-check ng X-ray natin. Ah, possible mahirapan po yung nag-monitor. Kasi ako, sir, Pwede. in-example ko lang yung baraha, no? Opo. Nagbigay lang ako example. So, dito po sa image, ito yung image ng belt bag ni sir, Opo. tama? Opo. So, base po sa inyo bilang isang expert, nakita niyo po yung bag na yan. So, would that tell you na may pera sa belt bag na yan? Yung kulay orange po sa likod nung parang cellphone. Possible ano po yan inorganic material. Ay, organic material po no. So, possible yan po yung pwede po siyang papel or pwedeng anything na organic. So, yung ating pera kasi po, composition po siya ng organic at inorganic material. Pero yung shape po kasi hindi ko masyadong makita dahil malabo po yung project nung images. So, that's possible money as well. Hindi ko po siya gagaranti no na money. Pwede po siyang ibang material no. Kasi po Okay. yung position din po ang nakaharap po kasi at yung na-penetrate nung X-ray mo is yung kung saan po yung cellphone. Pero kung nakabaligtad po yan, makikita po natin. Kung So, kasi nakita po po, yung cellphone, nakatiyaya, tapos yung kulay, is that kulay orange po. orange, nakapaligid sa cellphone. So, ibig sabihin yung cellphone, nabalutan ng mga pera. Napaligiran ng mga pera. Kung pera man yun, kung sakali man. Sakali po, maaari. Kung meron So, pa ano pa pong po ang possible na bagay yung na pwede X-ray bukod sa baggage pera? scanner po, pwede pong pwede niyo po siya i-switch sa para ma-view niya lang yung mga inorganic. Pwede niyo po i-switch yung ganong viewing para makita niyo lang po kung yung gusto niyo makita Meron po siyang ganong dapat specs So, no. kung ano yung gusto mong hanapin, pwede mo i-switch doon sa mode na yon na para Yes po. doon lang magta-target, magpo-focus sa bagay na gustong makita. Yes So, po. Halimbawa, gusto mo gusto niyo lang pong hanapin is pera, pwede mong ilagay sa mode na pera lang ang ma-identify niya ng klaro. not exactly pera po. Like gusto niyo lang po makita yung mga organic material. Yes. I-highlight niya po yung mga organic materials. Or kung gusto Organic niyo kasama pong na din yung pera. yes po, anything po na organic. Okay. Sige. So in this case, hindi niyo po sure kung pera yan o hindi, pero organic po. Let's Opo. consider as organic itong kulay orange. Opo. Tsaka kung may iba pa siyang viewing angle yung X-ray baggage scanner mo, mas madali sana makita. Pero sa nakikita ko po isang angle lang po yung tinitignan nung X-ray. Kaya kung ano po yung position man nung bag tapos saan po nakatutok yung X-ray scanner, yun lang po talaga makikita niya.
Okay. So pwedeng pera, pwedeng hindi. So parang Pwede po. 50-50 po kayo, sir. Hindi po ako Okay. sure sir talaga kung pera nga yan. Correct. Kasi ano po malabo na po yung image na ibinigay eh. Parang Okay, sir. screenshot So, lang po yata yan eh o ano or okay, sir. kung makikita nyo po yung pinaka-file kung saan po Okay. naka-archive yung time na yan, yung item, makikita nyo po. Mas ma-view nyo na maayos. Okay, sige, sir. Well, salamat po sa inyong expert opinions. Pero sandali po, hold muna kayo, sir. May gusto Sige kayo po. sabihin? Attorney Marquez? Yes po, sir. And that's why based po dun sa initial investigation po namin, hindi namin po kinonclude na wala pong pera at all yung bag po. Kaya based po dun sa x-ray nga po, we can't determine kung 150, 140 or kung may pera po o kung wala pong pera. Kaya yun nga pong tinatanong namin si kay sir pong ano na pong evidence na pwede niya po ibigay po sa amin para kung based sa investigation, kung may re-reconstitute nga po kami, pwede namin po bigyan po. But yun nga din po sa, based din po sa material ng bag po, kung biglang na inadvertently nalagay po dun sa brown box at natapunan ng mga iba pang bagay, di namin sure kung baka ang brown belt bag na yun nandun nga po sa box at hindi lang po nakita ng scan. Kaya yun pong sinabi ng officer po doon na, sir, kasi hindi conclusive, hindi clear kung nandito pa ang belt bag niyo po, hindi. Pwede buksan po natin. Pero he refuses to do Ayaw so. niya. Kaya doon po kami Pero nagbigyan naman siya ng reason. Bakit? Kasi ayaw niya maabala pa. yes po, ang reasoning niya daw po kasi is ayaw niya daw po maiwan daw sa barko. But based on the report po, 2 hours pa before umalis pong barko. So kaya doon din po nang tataka po na bakit ayaw mo buksan para check natin. Okay. Mr. Vicente, may katanungan ako. Bakit may dala kayong pagkalaki-laking pera at nilagay niyo po sa belt bag? Oh, bakit yung belt bag niya naglalman ng malaking pera? Para saan po yung malaking pera, sir? Pang patayo po ng bahay sir sa amin sa probinsya po. Padala ng asawa ko po na sa OFW. Okay. Alright. So ganito na lang po, para mapabilis na tayo. Meron kayong lapses. Right? Lesson learned dito. You have to pay for, that's the price you have to pay. Kahit pa paano, huwag naman siruhin itong tao. Although we're not gonna take his word for it, na meron siyang 140,000, even I myself now, medyo duda na rin ako. Pero, however, bibigyan ko rin ng konting weight yung sinasabi niyang meron siyang dalang pera na nasa belt bag niya. Give it to him. It's just unfortunate na meron kayong mga lapses. That's why you have to pay the price for those lapses. Na una, sira yung camera. Tapos yung sa yung sa pagsalo dun after the x-ray conveyor machine, scanner. And then pangalawa, kulang kayo sa tao. Kasi kung meron kayong tao, right there and then, pinabuksan sa kanyang karton or sinabi, kunin mo na lahat ng gamit mo, punta ka din sa isang section na ito. So may lapses din talaga kayo, sir. Diba? Kaya nga siguro, maybe some people will take advantage of that lapses. Now, alam nila na wala kang camera, wala palang camera, so pwedeng gawa ng istorya kahit na sino. Sir, anybody can make up stories para kayo ay maisahan. Yeah. Yes, sir. And that's why there's more cameras now that's operational sa July 1 po. And at the same time, at the end of the day, Mr. Chair, as one of the conclusions that so far sa investigation namin is may nawawalang belt bag at hindi Okay. namin alam kung asa ng belt bag na yon. Okay. But the contents of which is still debatable, but at the end of the day, may belt bag po na hindi namin pa nahanap at kaya continue po ang investigation para kung saan nga po napunta ang belt bag na po yun. Thank you. And then, kapag nakita nyo talaga na nawala, and then meron kayong mga lapses, sabi mo kanina, room for improvement, siguro kung ano yung unang lumabas sa kanyang bibig, sinabi niya 1.5, then give him 1.5. How much is 1.5 lang? And taas niyo magsingil sa terminal fee. Yan pag-uusapan natin mamaya. Sacrifice niya siguro yung 1.5 dahil sa inyong pagiging pabaya. Di ba? Negligence. That's the price you have to pay. That's just a small price to pay, kung tutusin. Okay, sir? Okay, Mr. Vicente, Yes, fair Mr. enough? Chair. Yung kasi po yun sir, yung 105 na sinabi ko, yung bukod po. Pero yung cash na po lahat, yung 140 po. Sir, I'll leave it to the PPA
to investigate, and then they will give me a report. I'm sorry, Mr. Vicente, much that I want to really help you, and this is what I've been doing for 30 years, helping people that come to my shop. Pero God, please help me. Ayoko naman na magagamit yung show ko para, I'm not talking about you dito. Ayoko magamit ang show ko para pagkakitaan. At ayoko magamit yung Senate para pagkakitaan. I'm not referring to you na for everybody to across the board. Okay? Kaya nga, di ba, kung matatanda mo, sinabi ko sa iyo, para maging fair din, magpapakita ka ng ebidensya na meron ka talaga gano'n 140,000. Halimbawa, pay slip o halimbawa, withdrawal slip o halimbawa, may nagbayad sa iyo ng loan and magpapakita ka rin ng yung sabi mong sing-sing o saan galing yung sing-sing, etc. Pieces of evidence that will prove na talagang meron kang ganong pera at meron kang ganong alahas. Kasi sir, sorry sir, I'm not, hindi ikaw ang i-refer ko dito, maging sa iba. Pwedeng sabihin, meron akong diamante dyan 20 carats na diamond. Anybody can say that. Anybody can make up stories. I'm not saying na ikaw yung sir. So, ibig sabihin, para sa akin, sir, consistency importante sa pagtanggap ko ng mga reklamo. So, kaya naman po, sir, that's the price you have to pay. Whether this guy is telling half-truth or truth, or he's being truthful, may kapabayaan kayo. That's a small price to pay for you, sa inyong kapabayaan. Therefore, yung unang lumabas sa kanyang bibig na 1,500 pesos, yan siguro ang babayaran mo kung ako masusunod. Pero ang sinasabi ni Sir 140,000, that is debatable. Then, if you don't agree with my decision, Mr. Vicente, you can file a case sa PNP. Mr. Vicente, sir, Mr. Vicente. So kung hindi ka agree doon sa sinasabi ko, then nandiyan man yung PNP at pwede ka mag-file ng kaso kung ano may yung pwede mo may kaso sa kanila. For the meantime, kung ako, at least dahil sa iyo, and I really thank you so much dahil sa iyo, nalaman natin na may mga pagkukulang sila, may mga lapses sila. Makukorek yung lapses na yan because of you. And bibigyan lang kita ng bonus, bibigyan kita pamasahe, bibigyan kita ng extra money dahil sa iyong abala pagpunta rito. Okay, sir? Pero sa 140,000, I don't think in my conscience, papayagan ko yun, sir, dahil wala ka may pakitang proof at paiba-iba yung inyong statement, hindi kayo consistent. Mukhang atras muna ako dyan, sir. Okay, sir? Alright. Unless kung mapagpakita kayo, sir, kung babalik kayo sa akin, di ba sabi niyo may 104,000 o meron kayong payslip, sabi ko na kanina may bank withdrawal kayo, yung ATM withdrawal. If you can show that on that day that you withdraw that money or the day before you withdraw that amount of money, ibabangga natin yung sa sinabi mo na 140,000, then meron kang hawak? Ano yan, sir? Meron. Sige. Okay. Meron nata. Alright. Meron ka palang hawak, sir. Hindi ka nagsasalita. Ano to? Ano tong hawak mo, sir? Ma-explain mo ito, sir. Yan Ito po yung transfer. resibo, sir, ng pera na padala ng asawa ko, sir. Galing ibang bansa. Okay. 3,212.75. Kailan po pinadala to? 3,212.75. Pinadala noong April. Pesos po ito. Sir, Pesos. Okay. Ha? Pesos po ito. 1,000. Thousands nga po. 3,212. 3,212 Dollar, sir. Dollar dollars. po. So, this is 100 something thousand. 197. Pinadala ito sa iyo noong April. Sir, Okay. So, hindi mo na ginastos. hindi po, sir. Kasi nga papagawa ng bahay. Okay. Well, good. Kanina. Importante ito. Ito yung ebidensya, sir. However, nagkakaproblema tayo dun sa inconsistencies ninyo. Yun po yung sinasabi namin dito. Dito ako nag-alanganin. Pero with this new development, you showing us this, then this is something that you have to look into. Now, ito na ebidensya niya. Kasi itong sinasabi ko sa iyo from the start doon sa radio program ko, di ba? Pakita ka ng ebidensya
na meron kang ganong amount of money. Hindi kita minamaliit, sir, ah. Gusto ko ng ebidensya. Ito ng ebidensya pinakita mo. Okay na to. So kung 3,212 sa dollars, we still have to verify na ito'y dollars. Anyway, transfer to ano? To the Philippines. How do we know na dollars po ito? Na hindi ito'y pesos na. Is there a way that we would know? Na yan ay converted na to pesos o dollars? Ano pong trabaho ng wife ninyo? Ano po? Anong work niya doon? Domestic. Saudi Real, Ano pa? Saudi Real siya, sir. Saudi Real. Okay, sige. Magkano po yung 3,200 reals? Magkano po? So magkano po itong 3,200 reals? 52,000. 52,690 pesos. 52,000 tapos meron pang 950. 52,680. Yung 3,002. Itong 52. Tama. Meron pa 152. 952. Okay. So merong ebidensya na rito. Hello everyone, especially you, Sir Talba. I'm not Montalvo, I'm Montalba. And I'm the niece of the wife of Mr. Rolly Vicente, which is nasa Saudi Arabia ngayon. And actually, I don't really know the amount na dala niya that time. However, plano na po talaga nila na mag-ano ng bahay. And then, we don't really care if hindi may, or of course we care. However, if nangyari na, so wala kaming pakialam as long as sana yung establishment nyo is my camera. So if you're claiming to be something na doon sa bag, which is inano ulit, sinara ulit, nandun yung ano niya, belt bag niya, which where's the proof? Yun yung inano namin. And then, when it comes to the tools as well, so, yung sa tools, nag-aano sa statement niya, which is, magpapagawa sila ng bahay sa Ma'am, excuse me. Ma'am, what's your name? Christine po. And you are the niece? So, the wife Okay, po. ma'am, wala na tayong problema doon sa dapat tingnan yung kanyang karton at dahil mayroong martilyo, etc. Pag-usapan na natin yung content ng bag. Now, ma'am, wait. Ito na nga po, may hawak tayo, 3,400, i-convert na natin. Ma'am, let me finish. Yung sinasabi mo, may lapses sila. Yeah. Sandali lang, ma'am, natalakay na natin yon. Kaya nga sabi ko, that is something that they have to pay the consequence of their lapses. So, inaamin naman niya. Yes, Kaya nga yes, now, correct talaga. may hawak tayong bagong dokumento rito, then medyo mag-iiba na yung tema ng investigation natin. Ma'am, wait. Please wait. Go ahead. So, with these pieces of evidence being presented here, this is something that you have to thoroughly investigate na meron naman pala talaga siyang pera. Ito yung sinabi ko sa radio program ko, remember, Mr. Vicente? I told you na magpakita ka ng mga ebidensya na meron ka ng ganung talagang amount of money because we don't know you, I don't know you, he doesn't know you, hindi kami diskumpiyado sa iyo, kailangan lang ebidensya papakita. At ngayon may ebidensya. Ma'am, please be quiet muna, ma'am, ha? Siya lang man talagang pinapatawag ko. Ma'am, please. Kasi po naawa na ako. Ma'am, no, ma'am, I can handle this. We can handle this I without. don't think so. Kasi sinabihan mo siya. Like, Ma'am, hindi mo na Ma'am, would you please remove? Would you please remove her? You're not being disrespectful. Please remove her. Now. I want to remove. So, Mr. Marquez, this is a different ball game now. Just like what I told Mr. Vicente, sa umpisa, dapat magpakita siya ng ebidensya na meron ka talaga siyang ganung amount. Now, with these pieces of evidence, then this is something that you really have to investigate. And if need be, pag napatunay na talagang meron siyang ganitong pera sa loob ng kanyang bag, then you have to
pay for it. You should have insurance. Yeah, Wala bang insurance? Kayo? that's something that we'll be checking, Mr. Chair, and that's why the investigation is ongoing, and we're actually waiting for Mr. Vicente to submit certain pieces of evidence so that we could actually compute whatever it is that if we do find fault in first that can be attributed to certain individuals based on yung mga CCTV nga po nakita namin na baka meron nga kumuha, so at least mas complete pong investigation po namin. While it's great Kaya na nga sir, paulit-ulit ko sinasabi sa inyo, may lapses kayo eh. Kaya nga that's the price you have to pay. yes po. Dahil sa inyong kapabayaan, in mga pagkukulang ninyo. Ikaw mismo nagsabi na there's room for improvement, meaning ina-accept nyo na meron kayong kapabayaan. Kaya nga, babayaran yung kapabayaan nyo by way of paying him back kung ano yung nawala sa kanya. Yes po. Yun na nga, ang problema ko lang kay Mr. Vicente na hindi siya consistent. Yes po. Okay? So, yung consistency is importante kasi dito, Mr. Vicente. Mr. Vicente, I think you can speak for yourself. Ayoko naman ibang tao magsasalita on your behalf. I think you're old enough na para magsalita, sabihin yung ang saloobin mo. Kasi when you went to my show, you went there by yourself, di ba? Ikaw lang, walang assistance ng anybody. So, ang sinasabi ko, Mr. Vicente, sa maintindihan mo, consistencies. Kasi nung unang sinabi mo doon, kay Mr. Montalva, sa investigation, 1.5. Yung total naman ng bag mo, twice ka tinanong, 1.5 sinabi mo. Tapos ngayon, pagdating doon sa barko, anong pangalan ng barko? To go Sa Tugo, to go. to a certain Mr. Vertudazo, sinabi mo approximately. So you're not sure. Pag sinabi mo approximately, you were not really sure how much. Sabi mo approximately 20 to 30,000. Again, you were not sure. Total amount sinabi mo. Okay? And then pagdating naman sa akin, sinabi mo 140,000. So mabiblame mo ba kami kung kami ay tataas ng kilay? Do you follow me? Naintindihan niyo po ako, Mr. Vicente? Kasi paiba-iba kayo ng statement eh. Kasi kung talaga ang laman ng bag mo, 140,000, mula pa lang sa umpisa, pag interview sa ng security guard, 140. Pag interview sa barko, sabihin yung security guard, 140. Pag akit sa barko, tinanong sa iyo ng taga-barko, magkano laman? 140. Pagdating sa akin, tinanong ko magkano? 140. Boom, 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 boom. 3 times 440 ang bigay mo sa amin na amount. Then wala tayong problema dito. Di ba, sir? Yun lang po yung sa inconsistencies po ninyo, sir. Doon tayo nagka-problema. Believe me, lahat ng mga nagreklamo sa akin at dito sa Senate, pinaglalaban namin hanggang patayan. You know, yung iba pa nga ng mga nireklamo sa amin, nagsinungaling, kinukontempt namin, kinukulong namin sa baba. That's how we are here, very serious in handling complaints in aid of legislation. We investigate thoroughly, sir. But all we want here naman is maging consistent kayo kasi po yung mga resource persons, kapag sila po ay nagsinungaling, pinakukulong po namin, kinukontempt namin, pinakukulong namin sa baba. Siguro po narinig nyo na yan. Wala naman siguro pinagkaiba sir sa mga resource person na complainant namin na magsinungaling. Dapat we have to treat the same, dapat patas. Okay, sir? Now, umaba na tayo ng gusto. PPA, meron bagong ebidensya. Ito yung request ko sa kanya from the start na magpakita siya ebidensya at ngayon meron siyang ebidensya. 3,212 real ang pinadala niya. We just have to check with the bank kung talagang real ba ito o converted to pesos na. Right here, we don't know yet. Real. Okay. So, now, malaking pera ito. Magkano? 68,000 na ito lahat. Although short pa rin doon sa 140,000. So sir, kung 68,000, sir, naging fair lang ako rito ah. Okay. So saan mo pa nakuha yung ibang amount? Nandun po sa ano sir. So meron pang kulang na 80,000. Nandun po sa ano si Rapi, yung sa pag-interview ko, nandun po pinasa sa cellphone po. No, ibig sabihin sir, eto sir, account, kasi 140 po sir, sabi mo. Ina-account lang namin saan galing yung pera. Okay. So 140. So yung 60 sabihin natin accounted for na. So meron pang 80,000. Saan po nagmula yung 80,000? Nag-withdraw ba kayo ng pera? Nag-loan kayo sa bangko? Okay po. Ipo namin yun po sir. Padala niya nung unang nakaraang buwan pa po. Savings. Saan po yung winido nyo sa bangko? Hindi po. Nasa akin lang po.
hawak mo lang. Ako. Nandun na sa bahay mo, hawak mo lang. Okay? Okay. So that is something you have to investigate, sir. Yes, sir. Sa kayo mga insurance para yung mga lost packages o yung nasira na dumaan sa extra machine nyo na alahas na pitpit o kung ano pa man yan, diamante. Dapat meron kay insurance na kinukuha. That's something that we're gonna look into kasi after yung investigation po, yun din po titingnan namin sa kung pwede namin ipasok sa insurance if need be. Kasi sir, that's why we're willing to coordinate with Mr. Vicente on ano pa pong mga proof niya po that he could show us so that ma-complete po kasi yun din po hinintay namin. Proof na ito. Yes po. Kasi sir, from what I haven't seen it kasi sabi po April pa po yun na send. Gusto din namin makita when po na withdrawal slip pa po yan o sinend lang po. Kasi from April to June, hindi namin alam baka within that time may na-withdraw ba po. Kaya gusto namin makita. So there's still things that we can coordinate Hindi ka, with him. kasi sinasabi niya sir, savings niya ito na sinave niya. Tapos yung difference, sabi ko 80,000 sa difference ng 140. Tapos ito, pag i-add mo 60. So sabi natin, di ba, given the benefit of the doubt na talagang meron siyang ganun pera, imbestigahan niyo pa rin. Pero that is the price you have to pay. Sabi ko nga, paulit-ulit na para kung silang plaka. And at the same time, kumuha kayo ng insurance. Kasi yung dumaan sa extra machine ninyo, o paano kung meron palang alahas doon, relo, di ba? Na napitpit o naipit sa, anong tawag niyan, yung belt, conveyor, naipit sa conveyor, napitpit yung relo, o may napitpit na mahalagang gamit, dapat doon kikikin ng insurance. Kuha kayo ng insurance. Yes sir, we'll continue the investigation and check din namin po kung pasok po din po to sa insurance po if kailangan po. So ngayon, sir, hindi mo alam kung meron kayo insurance o wala. Sir, meron po but I'm not the expert on it, especially hindi ko pa po nabasa kung ano pong insurable claims, kung how much po. So it'll be part of our investigation as well, sir. At sa ano, sir, dapat maimpormahan rin yung public na dumadaan doon sa extra machine yung kung hanggang magkano lamang ang cover ng inyong insurance para i-declare nila. Para kung liba nakalagay doon, ay babayaran mo lang pala 5,000 pag nawala. Itong relo ko, 50,000 to. Hawakan ko na lang, di ba? Pakita ko sa inyo. So mga ganun ba? Di ba, sir? Yes, sir. So, imbestigahan niyo po and then in 5 days, sir, dapat maayos na to sa investigation niyo. Mahaba na siguro 5 days. Sir, is it possible to give it ng July 9? July 9. Why Next is that? Thursday. Next Next Thursday. Thursday. Okay, sige. By next Thursday, ayos na itong problema na solve na natin. Yes, sir. Okay, dapat both sides, siguro, to be fair, both sides dapat satisfied. Alright. Sige, okay pa sa iyo, Mr. Vicente? Hatid sundo ka sa amin, sagot kita, pamasahe mo and all. Pag nandito ka, saan ka nakatira, Sir Vicente? Sa Nabotas? Tansa na buta, sir. Okay, sa Nabotas dito. Tapos, Okay, sige sir, hatid sundo ka namin tulad ng ginagawa namin palagi sa mga kumplet namin. Kasama na yung food mo, allowance and all. Okay, we take care of that. Okay, sir? sir. Thank you, Sige. sir. All right.